Paminsan-minsan, every now and then, pagka may kailangan sila, then, kung kaya natin, tayo naman di madamot, nagbibigay din tayo ng mga tulong special shipment sa mga OFW. Just recently, may naging problema ang mga teachers sa Maryland. And we donated yung shipment ng OFW pabalik dito sa Pilipinas. And then the consulate and the US Embassy, Philippine Embassy naman, they know that they could tap on us, especially for projects like that. Na-imagine mo ba ang Amerika nang walang Pilipino? Alam mo, nakakatuwa nga dyan no? Unang salta ko dun, nagulat ako dahil Pilipino. Wala akong idea nung una, Nagulat kahit saan ka pumunta, especially sa airport, pagdating mo pala, dahil ng Pilipino. Nakakatuwa. In fact, not only sa Amerika, no? Like nung Saudi naman ako, unang nakita ko, Pilipino. So, kala nung, gera kasi nun no? So, kala nung commander ko, nung nakita ko, may kausap na ibang tao, tas ibang language namin. Kala nung commander ko, marunong ako salita doon sa area na yun, sa Saudi Arabia. But it turns out, Pilipino pala kausap ko. Ganon? So, from then on, di lumalabas yung colonel ko kung di ako kasama. And then, we're producing na, intelligence, newspaper, even Kentucky Fried Chicken, nasa gitna kami ng desierto. Nagugulat yung colonel ko, ba't may lumalabas sa Kentucky Fried Chicken? Hindi niya alam dahil sa mga Pilipino na truck driver. Okay, oo. So naniniwala kang walang sulok ng mundo na walang Pilipino? Actually, totoo ka dyan Halos lahat I've traveled around the world. Lagi ako may nakikita ng Pilipino. And they're all happy pag nakikita na may kababayan. Ano sa palagay mo? Bakit mga kababayan natin ang hinihingi ng maraming mga employer, ang hinihingi ng mga maraming patrabaho? Isa kasi, una-una, educated tayo dito sa Pilipinas, Yung marunong mag-Ingles, kahit pa paano. Kung college graduate dito, talagang gagapang ka Unlike in other countries, maka-high school ka, okay na. But sa atin, talagang gagapang ka, maka-college, tapos ang sisipag. Alam nila na, mapagkakatiwalaan. Yung mga trait natin na wala sa ibang countries. Plus the accent pa, di ba? Call center ngayon, some they're going to India. But then when they realize na, iba yung accent ko. Dahil nga sa Pilipinas Kayang-kaya ng Pinoy yan, Yung mga American tuwang na yan. Pati nga mga pangalan ni iba, nakakatuwa, Pagtawag mo sa Del, gulat ka, Pilipino pala kausap mo. Ang pangalan, ginagawang Americanized, tas mga Michael by day, Michelle by night. Iba pa rin sa gender pala yun. Kasama rin yun. Kasama na rin yun, So, ang bilis mag-adapt, napaka-flexible ng ating mga kababayan. Tama, because nga exposure natin sa eskwelahan pa lang, sinasanay na tayo talaga na, in fact, na-remember before, may mga eskwelahan dito na hindi ka pwedeng mag-Tagalog. You really have to speak English. May fine pa, di ba? Piso, bawat magsalitang Tagalog. Yung gano'n, di ba? So, tayo talaga, parang dinsan tayo, pinogram for that. Nakita mo naman tayo talagang OFW ngayon, talaga traveling all over the world. Based ka sa Los Angeles, sa California. May mga kababayan tayo na nag-iisip na, sige, basta makalusot lang, makarating lang tayo doon, bahala na. Tama ba yung gano'ng mga mentalidad? Actually, hindi ko re-recommend yung gano'n. Hindi pwedeng bahala na? Oo. Mahirap. Anything na hindi tama, hindi tama. Tama. And a lot of people are doing that. But marami naman naging success, marami rin, Kasi doon, tight naman kasi yung tulungan Halimbawa, pag may gano'n, kababayan din natin tumutulong. Pero mahirap din naman yun. Of course, mahirap din naman yung money kasi magiging pabigat din siya sa ating mga kababayan. Aba, hindi ata madali ang buhay sa Amerika. Actually, hindi naman pabigat kasi magtatrabaho rin yun kahit walang papel. Tinotolerate yung pati Ako naman, as far as tinotolerate yung pala diba? Sabi mo ayaw mo nun. But then, kaya pag nandun na, talagang makikita mo yung bayanihan spirit, talagang tutulungan ng mga Pilipino. Ugaling Pinoy, pag nandito sa Pilipinas, para bang lahat pwedeng ibaliwala. Ultimo sa batas trapiko. Dito nga sabi, suggestion lang yung mga batas trapiko. Bakit pagdating sa abroad, sa Amerika, disiplinado? Wala kasing palakasan doon. Hindi mo, nahuli ka, tawagin mo sa kumparing gano'n. Doon, hindi, gulong ka talaga. Pwede. Ako si ganito. May idea ko. Hindi pwede yun? Nakita ko yung presidente, in-impeach. O si Paris Hilton, kinukulong. Mga governor, mga kinukulong talaga. So, batas talaga ng batas. Walang pinipili. Oo. Which dapat naman ganun. Oy, Manny, aanyayahan mo yung ating mga kababayan, yung ating mga migrante sa iba't ibang panig ng mundo na maaaring maserbisyuhan nyo naman. Saan kayo pwedeng makontak, ano-ano itong mga serbisyo na ibinabahagi nyo sa ating mga kababayan. Tama ka doon. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Kung ang company natin, makikita nyo sa website yung manilaforwarder.com.
And then nandun na lahat ng services. So we could ship anywhere in the world. Actually, our license NBOCC na. And then, ando yung travelph.com for the travel needs. Ngayon, usong-uso yung mga texting, no? Meron din tayong pieceoftext.com. So you could get loads, cell phones anywhere in the world then. We can provide that to you. And then we have the Web Image International. It's a marketing consultancy firm. So we do websites, we do call centers. And then, of course, yung ManilaMagazine.com. So, nasa website na lahat yun. Exactly. Hinaliit talaga ng modern technology ang mundo at Oo. mga serbisyong katulad niyan. Tama, and that's I really believe na it will be internet and moving things from one place to another. Ang trend ng business. Mura pati. Oh. Itong forma ng communication na ito. Oo, ang mura na. Plus, very convenient. Imagine, yung mga taga-Pilipinas, now they could shop online. Dati hindi. They just go to the website, set up an account. Now they could shop eBay, anywhere. Kahit saan. Kahit saan. Kahit anong klase ng produkto at gawa, kung saan-saan pwede tayo magkaroon noon. Correct. Of course, may restriction. Yung mga bawal-bawal talaga. That's right. Alright, Manny, salamat naman na naging kabahagi ka ng aming programa. May gusto kang iwanan ng mga mensahe sa ating mga OFWs, sa ating mga kababayan kahit sa panig ng mundo. Actually, ngayon nga, we're doing a very aggressive marketing effort all over the world. Anyone who will be interested na maghanap buhay, mag-business ng ganito, just contact us and we'll provide them with all the support na kakailangan nila to set up a business like this kahit saang parte ng mundo. Alright, thank you very much. Salamat sana sa iyong pagdalaw sa Pilipinas. Dalawin mo muli ang ating Bantay OCW program. Thank you. Si Manny Orlik Paes, mga kaibigan, dati pong US military at ngayon ay abanang-abanang negosyante sa Amerika, nakikibahagi sa maraming mga aktibidades ng ating mga kababayan sa Estados Unidos. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW Buhay Pinoy sa Amerika, dito lamang sa Pilipinas.